So mga kababayan, exciting po itong ating pag-uusapan ngayon. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan ay eto, maipapakita po natin dito na talagang 1 milyon lang ang bumoto kay Sara Duterte noong 2021 election. Yan. Mga kaibigan, anong sinasabi ko dito? Yan. Panoorin po natin ito. Papakita ko sa inyo na talagang totoo yung sinasabi ko na 1 milyon lang, no? Mahigit 1 milyon lang ang bumoto kay Sara Duterte, no? Noong 2021. At yung 31 million niya, yan talaga ay mga butante ng Marcos loyalists and Marcos supporters. Yan. So papakita ko sa inyo mga kaibigan kung bakit. Yan. Okay. Papanood ko muna ito sa inyo, mga kababayan. Ang pinakabagong political preference survey ng Octa Research Group, tiyak na pagpepiyesa na naman ng mga magkakalaban sa politika. Sa second quarter tugon ng masa survey ng Octa Research, lumalabas kasi nasa nakaraang 3 buwan na bawasan ng mga taga-suporta ng grupong Duterte mula 20% noong March 2024, nasa 16% na ito ngayong Hulyo. 4 percentage points po ang binaba. Sa kabilang dako, ang suporta naman para sa grupong Marcos ay lumakas naman mula po sa 31% noong Marso, umakit ito ng 5 puntos sa 36%. Rating in the Q3 tugon ng Masa National Survey by Octa Research, Vice President Sara Duterte experienced a significant decline in net satisfaction ratings, dropping by 16% in the Visayas region and 22% among adult Filipinos in Class E socioeconomic group, marking the largest decrease across all major areas and demographics surveyed from September. So, eto mga kaibigan, nag-drop po mga kaibigan itong rating ni Sara Duterte. At nakadalawa na po yan mga kaibigan Nag-drop siya mga kaibigan. Sobrang laki po ng kanyang dinrop, diba? So, malinaw dito na malaki po ang ibinaba ng rating ni Sara Duterte sa kanya pong satisfaction rating. At marami po dito mga kaibigan ay mga adults Filipino, no? At eto po, Balance Luzon, maging sa Visayas, NCR, at meron din po siyang binaba sa Mindanao. Significant din po ang binaba niya sa Mindanao. So, eto mga kaibigan, eto yung patunay. Dati mga kaibigan, di ba, palaging mataas siya, no? Mataas siya mga kaibigan. Sinasabi na, sinasabi ng mga leadership, ay, yan ang taas ng ni Sara. Tuwa ay mga leadership kasi ang taas daw ng kanilang idol. Ngayon mga kaibigan, noong mga panahon na yon na mataas ang kanyang rating, hindi pa siya umaalis sa cabinet ni PBBM. At hindi pa rin siya bumabanat kay PBBM. Oh, di ba? Ibig sabihin, mataas lang ang rating niya noon dahil nasa cabinet pa siya ni PBBM, dahil hindi pa siya bumabanat kay PBBM, dahil hindi pa masyadong nalalaman ng sambayan ng Pilipino na mga pro-Marcos at na mga pro-Marcos na loyalists at saka supporters. Marami doon ang hindi sila aware na itong si Sara Duterte at ang pamilyang Duterte ay bumabanat na pala ng ganito kay President Bongbong Marcos. Kasi mga kaibigan, nung ako nga ay may mga nakausap, nagulat ako kasi yung mga nakausap ko mga kaibigan, nung pumunta ako sa House of the Representative, nag-try ako na kumausap mga kaibigan, yung mga sa labas-labas, yung mga nasa palengke. Nagulat sila nung sinasabi ko na, alam nyo ba na ganito yung ginagawa ngayon ng Vice Presidente, na binabanatan na niya si PBBM, at saka alam nyo ba na ang pamilya ng Vice Presidente ay noon pa binabanatan na nila si PBBM at kung ano-ano ang mga nilalabas sa mga peke na ebidensya, may mga video pa, etc. Alam niyo ba, gulat na gulat yung nakausap ko, taga-palengke. Ha? Ganun po pala? Wala. Hindi po kasi kami hindi po kasi kami nagsa-social media. Wala naman po kasi kaming internet. Yung isa naman sabi, wala naman po kasi akong Facebook. Nagulat din ako kasi akala ko lahat na ng mga tao ngayon ay nag-internet, nag-Facebook. Akala ko lahat ng tao ngayon alam ko anong nangyayari sa social media. So nagulat ako mga kababayan, hindi nila alam na masama na pala ang ginagawa ng mga Duterte family sa ating Pangulo Bongbong Marcos. So ang sabi pa ng isa, ay ganun ba? Ay kaya nga hanggang ngayon sumusuporta ako kay Sara, akala ko kasi okay pa sila ni PBBM. Sabi pa ng isa, ay ganun ba? Ay ayoko na nga yan sa mga Duterte. Ayoko na dyan kasi binoto ko lang naman yan dahil kay PBBM. So nagulat ako mga kababayan na marami pala tayong mga kababayan ngayon na talagang hindi nila alam, hindi sila aware. Kaya noong mga panahon na yung mga kababayan na mataas pa si Sara Duterte sa mga rating,
marami doon mga kababayan na hindi pa talaga nila alam na ganito na ang nangyari sa Pilipinas. Pero, nung bumaba na sa katungkulan si Sara Duterte at nag-umpisa na siya pagbanat kay PBBM, mga kababayan, nakita niyo naman yung latest survey, ginanap siya June 23, kapag resign na siya. Date of resignation ni Sara Duterte ay June 19. Ginawa naman po yung survey ay nag-start po siya ng June 23. So, ibig sabihin, wala na po si Sara nung June 23 na nag-start ang survey, wala na po siya at nag-start na rin po siya noon na bumanat sa Pangulo ng Hayagan. See? Oh, so ngayon mga kaibigan, vulnerable na po si Sara kasi wala na po siya sa umbrella ng Pangulo. Kaya, ay ito, nakikita na natin na bumabagsak na siya, bumababa na po ang kanyang rating. Kasi nga, wala na siya sa umbrella ng Pangulo. Yung Pangulo na palagi po sa kanya nagtatanggol. Sa mga issue na hindi po kaya nasagutin ni Sara Duterte, no? Sa mga issue na hindi kayang sagutin ni Sara Duterte, ang Pangulo ang nagtatanggol sa kanya. Pero nung bumaba na siya sa DepEd Secretary, wala na po siya sa umbrella ng Pangulo at binabanatan na rin niya ang Pangulo, dito na nakita ng mga tao, dito na nakita natin na yung sumuporta sa kanya, na kaya lang siya sinuportahan ay dahil kay PBBM, ay nagwi-withdraw na rin ng suporta kay Sara. Kasi sumusuporta lang naman sila kay Sara dahil kay PBBM. Eto, umalis na siya sa katungkulan at binabanatan na niya si PBBM. So siguro mga kaibigan, itong mga kababayan natin, sinasabi nila, ano pa ang dahilan para magstay kami, para suportahan namin si Sara? Eto, wala na siya kay PBBM at binabanatan na rin niya si PBBM. So pinapakita lang dito na tama yung analyzation ko, na 1 million lang talaga ang bumoto kay Sara Duterte noong 2021. Di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, si PBBM, 31 million, solid yan. Hindi naman siya pwedeng iboto ng, tingnan nyo hindi siya pwedeng iboto ng Dilawan. Di ba? Hindi. Pero si Sara Duterte, pwede siyang iboto ng Dilawan. Kasi Dilawan po talaga sila original. Dilawan po ang PDP laban. At alam naman natin, si Sara Duterte, si Leni Robredo ang sinuportahan yan. At kinampanyan yan si Noynoy Aquino. So Dilawan talaga yan. Kaya si Sara Duterte, pwede siyang iboto ng Dilawan. 'Di ba? Pero during that time, ang mga Dilawan, meron silang pambato, Leni Robredo. So hindi siya iboboto noon, 'di ba? So, ano pa? Si PBBM, hindi rin siya pwedeng iboto ng Makaisko, 'di ba? Syempre Makaisko 'yun eh. Hindi siya pwedeng iboto noon. At si PBBM, hindi siya pwedeng iboto ng mga Makalakson. Meron nga akong nakilala dito, Cavite, Makalakson. Anong sabi niya? Si Lacson pa rin ang iboboto ko. Kahit na alam ko na hindi mananalo. At least binoto ko kung sino ang gusto ko. O, di ba? So, kaya ang 31 billion ni PBBM, solid yan. Solid. Marcos loyalists and Marcos supporters lang talaga yan. 31 million. Ngayon, si Sara Duterte nakakuha ng 32 billion. Kasi nga, yung 31 million doon, yun ang Marcos loyalists at Marcos supporters na bumoto kay PBBM at ibinoto rin si Sara Duterte dahil naniwala sa sinabi ni PBBM na iboto niya itong si Sara dahil ito ang aking kapartner. Naniwala tayo pero nabudol tayo dahil ito palang Sara na to ay hindi pala susuporta sa ating Pangulo. Nabudol tayo doon mga kaibigan. No? Napakalaking pagsisisi ko. Sabi ko nga, sana ang binoto ko na lang noon, sana naniwala na lang ako kay Sir Benji Contreras na huwag tayo magsara kasi ano yan, mga traidor yan sila. Sana naniwala na lang ako na mag-soto, di ba? Kita niyo ngayon, ano nangyari? Totoo nga talaga na mga traidor, di ba? So mga kaibigan ito na-establish na natin na si President Bongbong Marcos, hindi siya pwedeng iboto ng Dilawan, hindi siya pwedeng iboto ng Makaisko, hindi siya pwedeng iboto ng Makalakson o kahit sino pang mga presidential contender, hindi siya pwedeng iboto. Kasi Marcos siya eh. Alam naman natin, di ba? 36 years na may issue ang pangalang Marcos. So, hindi siya pwedeng iboto ng kahit sino ng mga kalaban sa politika. Ang pwede lang bumoto sa kanya talaga ay Marcos loyalists and Marcos supporters. Solid yan, 31 million. See? So, ulitin ko, ang boto ni Inday, mas mataas siya ng 1 million kasi nga yung 31 million na boto ni PBBM, yun ay bumoto din kay Sara Duterte dahil naniwala tayo kay PBBM na dapat nating iboto si Sara Duterte. At yung natitira ni Inday na 1 million plus, yan lang ang boto ng mga DDS. Yan lang talaga. Bakit?
Kasi naalala niyo mga kaibigan, panahon ng kampanyahan, ginigiba ni Duterte si PBBM. At ang sabi niya, bangag yan, huwag niyong iboto. Nagkukukin yan. May bagahe. No? Although hindi sinabi ni Duterte takasan na si PBBM daw, pero alam na natin yung takbo ng story, no. Sabi pa niya, nagko-cocaine yan, hindi yan maasahan in times of crisis, di ba? So ginigiba niya si PBBM during that time. At marami sa mga DDS ay sumunod sa kanya. Unang-una yung kanyang PCO undersecretary, no? Or ASEC ba yan, si Mao Kauson, nangampanya din. Huwag niyong iboto si PBBM, si BBM, kasi nagkukukain yan, may bagahe yan, di yan maasahan in times of crisis. Sumunod din yung paborito ng vlogger, si Bayad Bay. Everyday, binabanatan si PBBM sa social media. Huwag niyong iboto si Marcos. Ang sabi nga ng Pangulong Duterte, huwag niyong iboto yan. O, di ba? O, yung Vivian Velas pa. Oh, huwag niyong iboboto yan kasi ganito, ganyan. Oh. Kaya maraming mga DDS ang hindi talaga bumoto kay PBBM. Ang binoto nila ay si Sara lang, pero hindi nila binoto si PBBM. Kaya ang boto lang po talaga ni Inday Sara, no, ay 1 million lang talaga siya. Yan lang ang DDS. Yan lang ang number nila. O bakit ko masasabi, bakit nung panahon ni Duterte, nagkaroon siya ng 16 million? Ibig mong sabihin, nung panahon ni Duterte, 16 million ang DDS, pagkatapos, nung 2021, naging 1 million na lang. Paano nangyari yun? Bakit nag-decrease? Di ba dapat nag-i-increase ang supporter? O, sasagutin ko kayo. Nagkaroon siya ng 16 million si Rodrigo Duterte noong 2016 kasi dahil sa boto pa rin ng Marcos loyalists and Marcos supporters. Sinuportahan siya. Diba? Naalala nyo ang sabi nga ni Amy, si Duterte, wala akong barangay, wala akong mayor, wala akong gobernador, si Amy lang sumuporta sa akin. Diba? In short, hindi siya kilala. Hindi kilala si Duterte sa buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Malakas lang po siya sa parte ng Mindanao. Pero bakit po siya nagkaroon ng 16 million votes? Dahil po yan sa effort, unang-una, ni Amy. Mga kaibigan, established na ang Marcos loyalists and Marcos supporters since 1939. 1949, established na. 1945 pa nga eh. Diba? Established na yan. Yung Marcos loyalists and Marcos supporters. Kaya, nadala po ni Amy itong si Duterte. Kinampanya po ni Amy itong si Duterte. At sinabi niya sa mga loyalista, suportahan natin to. Kasi, magiging kalaban ito ng mga dilawan. Tapos meron pang issue na papayagan itong ipalibing ang aking ama, si Apulakay. Ganun pa. Diba? Kaya kinampanya yan sa buong bansa. Marcos. Siyempre, kapag Marcos, malakas ang hatak. Kapag Marcos, meron na yan, given na yan, na talagang may crowd. Diba? Nalala niyo si President Marcos Sr. noon, kapag nagmi-meeting, yung mga tao talagang karagatan ng mga tao. Ganon mga kaibigan. At si PBBM, ganon din ngayon, di ba? Kapag nagmi-meeting, kapag may mga patawag na mga rally si PBBM, talagang crowd niya, talagang karagatan ng mga tao. Ganon po namana ni PBBM yung kasikatan, yung pagiging rockstar, no, ni President Marcos Sr. At mga kaibigan, nung wala pa po si PBBM, para lang sa inyong kaalaman, nung wala pa po si PBBM, nung hindi pa po siya nahahalal, si President Marcos Sr. po ang nakakuha ng may pinakamalaking boto sa history po ng eleksyon. Pero, pagdating po ni PBBM, na-beat po ni PBBM yung record, natalo po niya ang record ni President Marcos Sr. Kasi naman mas marami ng tao ngayon mas marami ng botante ngayon. Kaya natalo po ni PBBM yung record ni President Marcos Sr. na may pinakamaraming botante. Kaya yan, mabalik tayo kay Duterte, kaya nagkaroon siya ng 16 million si Duterte. Dahil po yan, ang sumuporta po sa kanya, Marcos loyalists and Marcos supporters. Wala naman pong DDS. Ang DDS nasa Davao lang. Hindi po kilala si Duterte. Nakilala lang siya dahil pinakilala siya ng Marcos, pinakilala siya ni Amy, at tinatambal din po siya kay PBBM. Alam niyo yung ALDAB, Alyansang Duterte at
Alyansang Duterte Bongbong at Bongbong. Na-remind kayo, natatandaan nyo yon, di ba? So, pinapartner din siya kay PBBM. At mga kababayan, alam naman natin, di ba, na nanalo po yung ALDAB. Nanalo po si PBBM. Kaso nga lang, hindi po siya napaupo dahil meron pong, alam nyo na yun, di ba? So, ngayon, gumulong na po yung kaso sa Amerika. Mga kaibigan, alam nyo na. So, hindi na natin itakil yan. Pass is pass. Baka meron na naman akong masaktan dito ng mga tao na sumusuporta kay Lenny, no? So, pass is pass. Tama na yan. Ang ano natin ngayon yung present, no? So, mga kababayan, eto na yan. Pinapakita na talaga ngayon na 1 milyon lang talaga ang bumoto kay Sara Duterte. Yan lang ang mga DDS talaga. Yan lang sila. 1 milyon lang talaga sila. Kasi, yung 16 million na bumoto noon kay Digong, Marcos loyalists at Marcos supporters yan eh. Diba? At ngayon na open na talaga si Sara Duterte sa pag-atake sa ating Pangulo, unti-unti na rin po nagwi-withdraw na ng suporta yung mga Marcos loyalists at Marcos supporters na sumuporta kay VP Sara. Yan po yan ang katotohanan. That's the truth and nothing but the truth. 1 milyon lang talaga ang mga DDS. Guys, tanungin ko kayo, ilan lang ba ang botante ng Davao? Kasi dyan talaga ang DDS eh. Dyan talaga nag-umpisa ang DDS. Ilan lang ba ang botante ng Davao? Wala pa nga 1 milyon. Biro mo ha, mayor siya, si Duterte. Mayor, hindi man lang siya dumaan sa national election, hindi man lang siya nagsenador. Ano yung niya, kongresista? Kongresista, distrito lang niya yun. Davao 1st District. Hindi niya naranasan ang lumaban sa national election, katulad ng pagiging senador. So, ibig sabihin, ang botante po ni Rodrigo Duterte ay purely nasa Davao. Hindi po siya national. Hindi po Luzon, Visayas, Mindanao. Focus lang po sa Davao. 1st District, Davao lang po ang kanyang botante. So, meaning to say, hindi talaga siya kilala. Hindi siya kilala sa Luzon, Visayas, Mindanao. Doon lang talaga siya nag-start. Kaya, how come na matatalo niya sina Grace po na kilala dito? How come na matatalo niya yung ibang presidential katulad na lang ni Binay? How come na matatalo niya? How come na matatalo niya sina Marojas at yung iba pa na nag-undergo na sa mga national election? Diba? Si Binay at least naging vice president siya, diba? Bago siya tumakbo as a president. How come? Magtataka ka, diba? Bakit nanalo ang Rodrigo Duterte? Davao lang hindi kilala. Kasi nga dahil sa Marcos. Sinuportahan ng Marcos. Ipinakilala ng Marcos sa taong bayan, doon sa kanilang mga loyalists at mga supporters. Kaya nanalo ang isang Rodrigo Duterte. Kaya kung titingnan natin, sino ang may malaking tinatawag na utang na loob? Ang mga Duterte. Ang laki ng utang na loob ng mga Duterte. Dahil kung hindi sa Marcos, walang presidente na Duterte. Kaya naman, nung naging Pangulo si Duterte, inuna niya na payagan na ipalibing si President Marcos Sr. dahil pagtanaw niya ng utang na loob sa Marcos. Kaya titingnan natin mga kaibigan, ito ang katotohanan. Ang may malaking utang na loob ay ang mga Dutertes. Ang laki ng utang na loob nila sa mga Marcos. Dahil kung hindi sa mga Marcos, wala pong Pangulong Duterte. Yan ang dahilan kung bakit sinuklian nila ang utang na loob na yan sa pamagitan ng pagpayag na pagpapalibing kay President Marcos Sr. Pero, eto hindi mo pwedeng i-credit lahat kay Duterte ang kung bakit na ipalibing si President Marcos Sr. Kasi mga kaibigan, kung hindi qualified si President Marcos Sr. na ilibing sa libingan ng mga bayani, hindi yan papayagan ng Supreme Court. Kahit anong gawing tumbling ni Duterte na kailangan ilibing niyo si Marcos Sr. Kahit anong gawin niyang tumbling, hindi po yan papayagan ng Supreme Court. Kaya po nailibing si President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani kasi overqualified. At mismo mga kaibigan, ang Supreme Court mga kaibigan ay nag-agree
Kaunti lang yung bumoto ng ng ayaw. 4. Tapos yung the rest, mga kaibigan, ay bumoto ng yes. I think 4 ang bumoto ng no, isa yung nag-abstain, hindi bumoto, no? Isang judge hindi bumoto, 4 ang bumoto ng no. And then the rest, yes. Bakit sila nag-yes? Bakit nila pinayagan na ipalibing sa libingan ng mga bayani? Unang-una kasi sundalo, no? Sundalo si President Marcos Sr. Pangalawa, nakakuha yan ng Medal of Valor, no? Medal of Valor awardee si President Marcos Sr. Pangatlo, Pangulo siya ng Pilipinas 20 years. Pang-4, ang sinasabi ng Supreme Court, hindi naman daw na alis si President Marcos sa pagiging hindi siya inalis sa AFP, no? Armed Forces of the Philippines, hindi siya inalis, hindi siya tinanggal, no? At panglima, wala naman daw conviction si President Marcos, not even one. Hindi siya nagkaroon ng conviction sa buong buhay niya. Hindi siya criminal. Wala siyang conviction of any crime, civil or criminal case, wala siyang conviction. Yan ang mga dahilan kung bakit pumayag ang Supreme Court na ipalibing si President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayon, kung wala lahat yan, kung hindi yan present, mga kaibigan, kahit tumambling pa si Duterte, hindi papayag ang Supreme Court na mailibing si President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kaya hindi pwedeng i-full credit kay Duterte ang pagpapalibing dahil si Duterte, pumayag lang siya eh. Pinayagan lang niya na maipalibing. Pero, kung ang desisyon ng Supreme Court ay no, wala naman siyang magagawa eh kahit tumambling siya. 'Di ba? Oh, yun ang totoo, mga kaibigan. Kaya nga nakakatawa itong mga anak ni Duterte na kanilang ini-insist, kanilang ibinabalik-balik na yung tatay ko ang nagpalibing sa iyong ama. Wala kang utang na loob. Pinabalik-balik nila yan kay PBBM. Pero kung titingnan natin, mga kaibigan, ang reality po, ang Duterte, ang malaki ang utang na loob sa mga Marcos. Tumanaw lang po ng utang na loob si Duterte, kaya po niya pinalibing si President Marcos Sr. dahil tumanaw lang po siya ng utang na loob. Dahil hindi naman po siya magiging Pangulo ng Pilipinas kung hindi po dahil sa suporta ng mga Marcos. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Malinaw na po ba sa inyo, mga kababayan, kung bakit po pinayagan ni Duterte na ilibing itong si President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani? Kasi nga, siya ay tumatanaw ng utang na loob dahil hindi po siya magiging Pangulo ng Pilipinas kung hindi siya sinuportahan ng Marcos. Yun ang totoo. The truth and nothing but the truth. Wala pong halong kasinungalingan. Yan po ang katotohanan. Kami nga, sabi ko sa inyo, taga Mindanao kami. Pinanganak ako, Misamis Oriental. Mindanao kami, mga kaibigan. Yung kapatid ko sa Digos, Davao. Lahat kami pinanganak sa Mindanao. Yung mama ko, Mindanao din. Yung papa ko, Mindanao din. Yung amin pong angkan, Mindanao po. Pero, hindi namin kilala si Duterte. Sabi ko sa inyo ngayon, hindi po namin kilala talaga si Duterte. Pamilya po kami. Taga Mindanao kami, hindi namin kilala si Duterte. So sikat ba yan? Taga Mindanao kami, hindi namin kilala si Duterte. Sikat ba yan? Hindi po siya sikat. Hindi po siya kilala. Sa totoo lang, huwag na tayong maglokohan dito. Hindi po kilala si Duterte. Dabaw lang po siya. Marami po noon taga Mindanao, hindi pa rin nakakilala sa kanya. Huwag na tayong maglokohan. Pero ang Marcos, Luzon, Visayas, Mindanao, abroad, buong mundo kilala ang Marcos. 20 years na naging Pangulo. May mga OFW tayo lumalabas. Buong mundo hinangaan si President Marcos Sr. Leader ng ASEAN. Mga kababayan, si President Marcos Sr. ang isa sa nagbuo ng ASEAN. Di ba? Alam niyo ba yon? Kaya nga nung pupunta si PBBM sa ASEAN, 'di ba? Yung mga nag-i-speech o pinapaalala nila na si President Marcos Sr. daw, isa nga daw sa nagbuo ng ASEAN. Mga kababayan, kilala Marcos. Pero ang Duterte, local. Walang nakakakilala.
Kaya nga ang kakapal ng mga mukha ninyo para magsabi na walang utang na loob si PBBM. Dahil in reality, kayo ang walang utang na loob. Makakapal ang mga mukha nyo, mga DD sheets na magsasabi na walang utang na loob si PBBM. Gayong kayo ang mga walang utang na loob. Makakapal ang mga mukha. Diba? Kayo talaga ang makapal ang mga mukha. Dahil nanalo lang ang inyong Duterte na yan, Rodrigo Duterte, dahil sa Marcos. Walang magiging Pangulo na Duterte kung hindi dahil sa Marcos. Hindi yan magiging Pangulo. Real talk tayo. Kahit na magtumbling-tumbling yan, hindi yan mapapansin. Diba? Real talk tayo. Miriam Defensor Santiago. Yan pa. Pwede. Dahil national election yan eh. Diba? Pero bakit hindi nanalo? Bakit hindi nanalo si Miriam gayong ang lakas-lakas? Kasi nga ang mga Marcos, si Duterte ang dinala. Diba? Kaya mga DD sheets, ito masasabi ko sa inyo mga DD sheets, mga wala kayong utang na loob. Ang laki ng utang na loob nyo kay President Marcos Sr. At ang laki ng utang na loob nyo kay PBBM. Diba? O, may utang na loob din ang mga Duterte kay President Marcos Sr. O, bakit ko nasasabing may utang na loob ang mga Duterte kay President Marcos Sr.? Ang laki ng utang na loob nila kay President Marcos Sr. Kung titingnan natin. Bakit? Balikan natin ang campaign period. Balikan natin. Si Duterte, tuwing magsasalita, palagi niyang nililift up si President Marcos Sr. Palagi po niyang ginagamit sa kanyang mga kampanya si Apo Lakay. Pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, Marcos. Yung kanyang biyayang dagat ay napakaganda talaga. Yung kanyang masagana 99, yun yung mga panahon na talagang self-sufficient tayo sa rice, hindi talaga tayo nag-import. Napakagaling na Pangulo. Kahit bigyan ako ng maraming 20 years more, hindi ko yan kakayanin ang lahat ng ginawa niya. Pinakamagaling na presidente, Marcos. Remember? Diba? Ang laki ng utang na loob niya. Na-capture niya ang puso ng mga loyalista. Yung mga loyalista naman, uto-uto din. Oh. Uto-uto, diba? Mga loyalista. Nakanganga. Ay! Galing nito. Naku, baka Marcos yata ito. Ipagtatanggol nito si Apo Lakay. Oh. Uto-uto tayo during that time eh. Nauto tayo eh. Nabudol tayo eh. Ipagtatanggol nito si Apo Lakay. Ay naku. Sige, iboto natin to. Ito ang iboto natin. Ikampanya natin to. Nauto tayo. Papayag ka bang mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos? Yes, definitely yes. Because it has divided the country until now. Halos lahat ng Ilocano galit kung bakit ganon ang nangyari. Kaaway It's time to heal. Bago pa man ang desisyon ng Korte Suprema, bukang bibig na noong panahon pa ng kampanya ni nooy Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpayag na maihimlay sa libingan ng mga bayani ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pangakong kanyang pinanindigan hanggang sa maupo sa Malacanang. Pero ngayon, anong sinasabi niya? Pagkatapos niyang gamitin ang pangalan ni Apo Lakay, anong sinasabi ngayon ni Duterte tungkol kay Apo Lakay? Sinisiraan na niya. Oh, sabi niya, kung merong laging gustong magpahaba ng termino, Marcos, PI. Di ba? Etong si Marcos, ginalaw yung konstitusyon. Nagpahaba ng termino, ayaw nang umalis, PI. Matapos mong gamitin ang pangalang Marcos, PI ka din ha, PI ka, Duterte, PI ka talaga, matapos mong pakinabangan at gamitin ang pangalan ni Apo Lakay, ngayon, sinisiraan mo? Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Wala kang utang na loob. Isa kang ahas. Nananahimik yung tao sa kanyang himlayan. Palagi mong binabanggit. Kapag ikaw ay nangangampanya, palagi mong nililift up pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, Marcos.
ang mga sinasabi mo, mga magaganda tungkol kay Apo Lakay. Pero ngayon na napakilabangan mo na, eto ka, sinisira mo ang pangalang ni Apo Lakay. Ingrato! Wala kang kwentang tao. Hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Dahil kayo talaga ang may utang na loob sa mga Marcos. Hindi si PBBM, hindi ang Marcos family.